Alright, so ngayon meron tayong share na naman at gagawin na Duramax Trailblazer. Okay. So yung gastos dito guys, mga nasa 40k na. So nagpalit sila ng bagong compressor. And then nag-add sila ng auxiliary fan. So good naman yan, no. Tapos ang yung problema nito, no, bali hindi tatagal yung lamig. After mga 1 month kulang naman siya ng freon guys, no. So yun ang concern ng owner, sobrang laki na po ng gastos. Bali bago po yung evaporator, tapos yung kanyang compressor bago din, no. Yan, so laging nagkulang ng freon, no. So ginawa yun sa Bacolod, pero di tayo sure kung saan. So wala na tayong no comment na po tayo dyan, no. So ang atin lang, no, i-correct lang natin yung anong problema dito sa unit na to. So ang gagawin natin guys, nakita ko po ng problema dito na laging nagkulang yung freon guys, no, dito sa kanyang mga ito yung fitting. So may nilagay na sila na overall gasket. Tapos yung hose dito napalitan na. Yan, so naka-hose clip siya. Tapos dito guys, ito yung main problem, bakit nagkulang siya ng freon. Yan, so ito kita nyo yan, yung binalutan nila ng rotate. Marami pong langis. Yan, oh. Yan, sobrang dami po ng langis. So di tayo sure sa kung saan nanggaling, sa hose na ni-hose clip niya or dito sa kanyang ni-welding. May welding dito guys, oh. Ito, yan. So na pinalitan nila ng hose, then sabay din itong isa. Yan. So yan lang muna ang ating i-share dito, no, kasi wala na tayong iba pang gagawin doon sa dashboard, kasi bago daw yung evaporator, compressor bago din. So correct lang natin yung problema, no. Ito lang yung hose ang palitan natin. So itong isama na rin natin to kasi magkasama yun dito. Yan, so nilagay sila ng gasket maker, gasket all. Yan, tapos dito sa dryer so yan, sa may dryer sa ilalim guys, may oil dyan na sign din. Okay, so ito dito oil. Yan, marami ding langis. Yan, so naglagay sila ng auxiliary fan na di tayo sure, no, sa ventilation ng unit. Pero ang gagawin natin guys, no, yung radiator fan, medyo malambot na po yung no. So gagawin natin, tanggalin natin itong radiator fan, tapos check natin yung silicone oil, tapos kung kulang dagdagan natin, no. Okay, tanggalin lang muna natin yung hose. So yan guys, no, natanggal na namin yung hose. Yan, so pinatanggal ko po dito kasi kailangan po tanggalin tong condenser, kasi may leak yung dryer. Tapos pagtanggal ko ng hose guys, no, so ito yung sitwasyon ng hose. Yan, so ang kanyang high side maitim, black oil. So di tayo sigurado kung paanong sitwasyon sa ginawa nito guys, no. Nagpalit sila ng compressor, so tanggalin na natin itong dryer para makita natin kung nagpalit ba sila ng bago or nag-flashing. Sobrang itim po ang oil. So regarding dun sa leak, ito po yung sitwasyon niya, nagkaroon ng leak guys. Yung hinang, yan, oh. So ang kanyang hinang guys, na hindi masyadong na tapat ng ng hinang, nagkaroon siya ng leak. Yan. So naglagay sila ng
additional na gasket maker dito kasi yung o-ring nito guys, no, so nakalubog po ito sa steel. Yan, so ito yung kanyang o-ring, no. So ito ang kanyang hose, naka hose clip, so maraming langis dito. Okay, so okay, tanggalin na natin yung condenser kasi nakita ko pong sitwasyon ng auxiliary fan dito. Sobrang delikado po dito kasi yan, so baka mag vibration to sa ano, balang araw. Sisirain po nito yung line ng ano, refrigerant, itong ano, flat tube ng condenser guys. So magba-vibrate yan, may tendency yan na magkaroon ng leak. So kunin natin to, pwede natin tong tanggalin para i-check natin kung ma-check natin tong kanyang ano, radiator fan at madagdagan siya natin ng silicone kahit wala na to. Kaya yan na yan. So tatanggalan natin muna guys. Okay, so natanggal na natin yung condenser, no. So ito yung sitwasyon ng kanyang auxiliary fan, no. So nirekta lang nila ng strap dito sa condenser, so hindi siya naglagay ng protection dito or kalso para hindi yung hindi mag ano to, yung fan sa condenser. Tapos dito may leak din dito guys, oh. So yan, marami po siyang langis. Okay, tapos dito black oil siya guys, no. So black oil siya. Yan, so no choice po tayo dahil sa atin po dinala to. So mag-flashing tayo ulit. Yan, tapos magpalit tayo ng dryer. So itong auxiliary fan guys, no, so pinilit nila dito na ilagay sa pagitan ng turbo at saka yung sa condenser. So ito na yung mangyari guys, oh. Ito, tinamaan na ng likod ng auxiliary fan. So malapit na pong mabutas yung kanyang oil cooler dito na sa turbo siguro to guys, oh. Dahil pinilit nila na lagyan ng fan dito. Yan, so yung 3.8, sobrang dami ng ano, black oil siya. So hindi na natin ibalik yung auxiliary fan guys, tatanggalin na lang natin kasi sobrang delikado po dito sa kanyang oil cooler sa turbo. O di ko sure kung anong tawag doon. So okay, pag flashing na tayo, then patay ng dryer bago. Ito, tanggalin na natin to. Good naman maglagay ng ano guys, ng auxiliary fan para makabuti din sa init ng condenser at saka sa radiator. Kaso lang guys, no, sobrang sikip doon sa kanyang kinalalagyan nito. So pinilit nila na ilagay sa loob. So yun yung turbo na oil cooler ya, tinamaan na nito. Yan, so tanggalin na lang natin, tapos doon tayo mag-add ng silicone sa radiator para yung init dito mahigop ng ating radiator. Okay, so medyo gabi na guys, no. So yan, tanggal na natin yung radiator fan, no. So ito yung sitwasyon ng radiator fan natin guys, oh. So halos wala na po siyang silicone oil. Yan, so ito may thermostat po ito, pag minute bubukas po yan. So kailangan natin maglagay ng mga 4 o 5 piraso dito guys para mabalik siya sa stock yung ikot niya, no. So ang fan, no need na natin ikabit ulit yan kasi yung turbo malapit na po masira. So medyo mas mahal yung turbo compare dito. Okay, okay, so after namin repack yung radiator fan, nilagyan namin yung silicone. So yan, ni-assemble na po, and then next natin ilagay na yung hose na kinigrimping natin, no. Okay,
ito yung ginawa natin. So nag welding tayo ulit dito sa medyo magaspang na welding yung ano, yung unang gumawa, no? So yan, so ito good na rin, maganda na rin yung pagkahinang, tapos naka-crimp na. Tapos so okay, asimbola natin guys. Okay guys, medyo gabi na tayo natapos dito, pero at least good na po ating ginawang 40k na ang gastos, no? So hindi pa rin tumino yung kanyang aircon. So ang pan dito tinanggal ko na, so dito na lang tayo sa kanyang radiator fan nag ano, so malakas na. Ay baby tol, ay wala sa pugay bidaw, pugay lang gamay. So parinig natin yung okay. Op. Yan, so sobrang lakas na guys kasi may silicone na yung ating radiator fan. So hindi na kailangan ng auxiliary fan dito. Tinanggal na namin ditong auxiliary fan, no? So gabi na, medyo madilim na guys. So ngayon first natin na charging, meron tayong nakuha dito na 20 PSI, pero malamig na po daw sa loob. Okay, tapos yung hose natin ito, so maganda na siyang tingnan. Tapos wala na siyang leak. Yan. Okay, so gabi na guys, no? So yun lang ating ma-share dito. At least nagawa natin ang paraan yung nagkaroon ng leak sa unang gumawa, no? So wala na tayong ano pa doon sa una. Ang atin kung anong mali or anong trouble, so i-correct na lang natin guys, no? Bawal na tayong mag-comment pa doon sa unang gumawa. Okay, so yun lang guys, maraming salamat po and that's all. God bless po.